Gusto ko sana, bago umuwi ang mga kabataang nakikinig sa akin, ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung papaano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam kong hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukup-kup sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito. At sa panahong iyon, kayong mag-isa ang magdadala ng pasanin ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung papaano kayo titindig pagdating ng panahong iyon. Sino ho ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hani ng mga anak? Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Efeso 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Tuloy. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay giginhawa Kita nyo? at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ho ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawaan at paglawig ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia, ito unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Sa makatwid, ang lahat ng utos ng Diyos may kalakip na pangako. Pero ang kauna-unahan na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kabataan, paano ho gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa tratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, paglapastangan ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpahin ng Diyos ang lapastangan sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa, gusto mong sundan ka ng magandang kapalaran, pagsilbihan mo ang magulang mo, hindi naman yung pagsisilbing katulad ng isang alipin, igalang mo, at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalooban at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hinihikayat ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yon. Hindi masamang salansangin mo yon sapagkat hindi siya ang sinasalangsang mo ron, kundi yung maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo, pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw kang sumunod. Mga kapatid, tandaan ninyo, ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa akong nakita, wala pa, na pinagpalang anak na lapastangan sa kanilang magulang. Wala ho. Hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ng Diyos, tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kaalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo uunlad, hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalalay ang pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong ama't ina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako, giginhawa ka, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang dinanakit ng Diyos sa ilan sa mga sambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang ito, sapagkat yung iba sa Diyos sila naghihinanakit pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagayan ng tahanan, kaawa-awang kalagayan ng sambahayan. Kuminsan nakapaghihinanakit ang magulang, nasasabi niya sa Panginoon Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom, ang aking mga anak hindi ko mapapag-aral, ang mga may sakit hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalawi sa kahirapan, bakit mo kami pinabayaan? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak, pagka siya naghihinanakit sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron ding hinahanap, meron din siyang hinanakit sa mga magulang, sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit ang iba'y hindi niyo pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa'yo'y tumubos. Ako
ay ang Panginoon ay iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Yeah. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Ayan pa. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? Sa mga naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umunlad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay dumaloy sa iyo. Alam niyo mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga aral na ito. Meron siguro inilalaan ng Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro kayo nagkukumamot, nagumising at pumunta ng maaga sa bahay-sambahan. Sapagkat meron palang inilalaan ng Diyos na pagpapala at biyaya sa inyong buhay. At ngayong narito na kayo sa kanyang banal na paningin, mga kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon kung papaano nyo tatanggapin sa buhay ninyo ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan, alam ko ang suliranin ng maraming sambahayan, pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya, hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya, ang pagtalima sa Kanyang kalooban, kaya niya pinipigil ang pagdaloy ng mga biyaya. Kaya ako magmamakaawa sa Kanya. Maawa ka sana, Panginoon. Pagka papaspasan mo ang iyong iglesia, isama mo ang mga kapatid ko sa lugar nito. Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo, batid mo ang suliranin ng bawat tahanan. Pero gusto nila amang makasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtatakwil ng ama't ina na hindi nila kapanampalataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga pag-uusig sapagkat mahal ka nila, Ama. Gusto nilang pagsilbihan katigit sa lahat ay makasama ka pagdating ng dakilang araw. Kaya naman ngayon, tinihiling ko sa iyo, halika, babain mo ng basbas, unahin mo mga ama, ang mga amang naghahanap ng ikabubuhay. Mamaya lalakad na naman sila. Ang iba'y hindi alam kung saan sila makakakita ng pagkakakitaan. Hinihiling ko sa iyo, dakilang Diyos na nasa langit, halika ngayon sa mga ama, ituro mo sa kanilang mga sa kanilang paningin, sa naroon ng biyaya na maiuwi na nila sa kanilang tahanan. Basbasan mo rin ang mga ina na siyang tumatanggap ng biyaya. Kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang bahala. Basbasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan sa pamamagitan ng pagpapalang ibibigay mo para makasapat sa pangangailangan ng sambahayan. Ama, pagka dadalangin sa iyo mga anak mong ito, pagka sila iluluhod sa iyo, pag may suliranin ng sambahayan, ngayon pa, inaanyayahan na kita, Ama, dalawin mo ang sambahay ng iyong mga anak at sila pagtibayin mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbasan mo kanilang mga anak. Bahala ka na sa kanilang buhay. Bahala ka na, Ama, sa kanilang kinabukasan. At ang mga anak na narito, ang mga magulang ay hindi pa iglesia ni Kristo, ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila. Tawagin mo ang mga magulang nila at sila'y tulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas. Tumayo kayo tayo mananalangin.